mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ang lumang bahay ng mga Santos ay nakatayo na parang isang matandang ginang na may katigasan ang loob. Puno ng dating ganda at matinding inaasahan. Ang mga bintanang kapis nito na laging kumikinang dahil sa walang tigil na paglilinis ng mga katulong ay sinasalamin ang sikat ng araw ng malamig at walang pakialam. Sa loob ng gintong kulungan na ito nakatira si Amelia. Isang babae na sa panlabas ay tila perpekto ang buhay. Ang kasal niya sa isang mayamang negosyante na madalas na nasa ibang bansa ay para sa kapakinabangan at posisyon sa lipunan. Isang tahimik na kasunduan kaysa sa pag-ibig. Ang mga araw niya ay isang nakagawiang sayaw ng mga charity event, garden club meetings, at maingat na pagpapakita ng kanyang imahe sa publiko. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga makikintab na damit at magalang na ngiti, ay may malalim na kalungkutan. Isang tahimik na paghahangad ng totoong bagay. Isang bagay na nagbibigay buhay lampas sa kaluskos ng pera at sa mga magalang na bulong ng lipunan. Sa isang araw na perpektong plinano, dumating si Kiko. Siya ang magiging bagong driver niya, kapalit ni Mang Tonyo na nagretiro na sa kanyang probinsyal na bukid. Iba si Kiko. Hindi lang mas bata. May kapayatan, pero matipuno ang pangangatawan na nagpapakita ng batak ito sa pagtatrabaho. May kakaiba rin siyang pagiging seryoso sa kanyang katahimikan. Ang mga mata niya ay madilim at mapagmasid. Mayroon ding lalim na hindi tugma sa kanyang simpleng posisyon. Sa kanilang unang biyahe, habang umaandar ang Mercedes sa maingay na kalye ng Maynila, pinansin siya ni Amelia sa rearview mirror. Nakaupo siyang tuwid. Matibay ang hawak sa manibela. Nakatingin sa daan, pero parang may kakaiba siyang pakiramdam na para bang mas malalim ang nakikita niya kaysa sa trapiko lang. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Si Kiko ang naging regular na bahagi ng kanyang buhay. Palagi siyang saktong-sakto sa oras. Laging malinis ang kotse at walang kapintasan ang kanyang serbisyo. Pero sa mahabang sandali sa pagitan ng mga lakad, sa matinding trapiko ng Maynila, o sa tahimik na biyahe patungo sa kanyang Tagaytay retreat, unti-unting nagbago ang kanilang mundo. Si Amelia, na sanay sa mababaw na usapan ng kanyang mga kaibigan, ay naakit sa maalalahaning katahimikan ni Kiko. Hindi siya sunod-sunuran. Mapagmasid lang. Magmumungkahi siya ng ibang ruta para maiwasan ang traffic. Inaasahan ang kanyang pangangailangan sa bilis. Naaalala niya ang kagustuhan niyang classical music kaysa sa news radio. At isasabay ito ng hindi sinasabi. Maliit na bagay lang siguro. Pero sa mundo niya ng pekeng kabaitan, ang maliit na gawa ng tunay na atensyon ay parang napakalaki. Isang hapon, isang biglaan at matinding ulan ang pumikil sa kanila sa isang liblib na daan. Kahit anong laban ng wiper, talo sa lakas ng ulan. At ang langit ay naging kulay lila. Si Amelia, na karaniwang kinakabahan sa ganong pagkaantala, ay nakararamdam ng kakaibang kapayapaan. Itinabi ni Kiko ang kotse.
Ang kanyang tingin ay bumalik sa madilim na kalsada. "Masyadong malakas po ang ulan, senyora," sabi nito. Ang kanyang boses ay isang mahinang ugong laban sa tunog ng ulan. "Hindi po ligtas magpatuloy," dagdag pa niya. Tama siya. Habang binubugbog ng ulan ang bubong ng sasakyan, isang ibang klaseng katahimikan ang bumaba sa kanila. Hindi dahil sa ilangan, kundi dahil sa parehong kahinaan. Bahagya siyang lumingon, nakatitig sa kanya sa rearview mirror, at sa isang iglap, ang mga pader na maingat niyang itinayo sa puso niya ay nanginig. Nakita niya hindi lang isang driver, kundi isang lalaki. May kakayahan, mabait at nakakaakit. Nagsimula ito ng simple. Isang tawanan dahil sa isang lampang tindero sa kalye. Isang pag-alala sa kanyang mga mata kapag mukha siyang pagod. Isang mahinahong tanong tungkol sa kanyang araw na mas tunay kaysa sa anumang nasabi ng kanyang asawa. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na charity gala, nakaramdam siya ng matinding pagod. Nang buksan ni Kiko ang pinto ng kotse para sa kanya, bahagya siyang nadapa at nasagi ang braso nito. Ang hawak niya ay nakuryente. Nakakagulat sa init. "Ayos lang po ba kayo, senyora?" Ang boses nito ay puno ng tunay na pag-aalala. "Gusto niyo po ba ng mainit na kape sa bahay?" Ang alok ni Kiko ay simple, pero pakiramdam niya ay parang isang lubid na sasakip sa kanya. Nang gabing yon, sa halip na bumalik sa kanyang malamig at malaking kwarto, natagpuan ni Amelia ang sarili sa kusina. Pinapanood si Kiko na mahusay magtimpla ng matapang na barako kape para sa kanya. Ang kusina na karaniwang sa tagaluto ay tila kakaibang malapit sa kanilang dalawa. Kaunti lang ang kanilang usapan. Ngunit ang hangin ay umalingaw-ngaw sa hindi binibigkas na pagkakaintindihan. Nang ibigay niya ang tasa, muling nagdikit ang kanilang mga daliri. At sa pagkakataong iyon ay nagtagal. Ang kanyang mga mata sa ilalim ng mainit na ilaw sa kusina ay may tanong na hindi niya magawang sabihin. Pero gustong-gusto niyang masagot. Iyon ang unang gabi na nanatili siya ng medyo matagal. Tinutulungan siyang maglipit ng mga pinggan ng caterer. Isang gawain na mas mababa sa kanyang posisyon. Iyon ang unang gabi na nagsimulang lumabas ang mapanganib at nakalalasing na lihim. Ang relasyon nila ni Kiko ay parang marupok na bulaklak. Inaalagaan sa dilim. Ang mga nakaw na sandali ang naging yaman nila. Ang mga late night drive na kunwari para sa sariwang hangin ay magdadala sa kanila sa mga liblib na provincial road kung saan ang ugong ng makina ang tanging saksi. Sa tahimik na dilim ng kotse, nagdidikit ang kanilang labi. Mahinhin sa simula. Pagkatapos ay may sariwa at desperadong pagkauhaw. Ang kamay ni Kiko na karaniwang formal sa manibela ay banayad na humahaplo sa kanyang balat. Ginising ang mga pandama niya na akala niya ay matagal ng patay. Hinanap niya ang presensya ni Kiko. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang siya ang tanging babae sa mundo. Hindi lang isang mayamang amo. Para kay Amelia, si Kiko ay isang takasan. Nakita niya, lampas sa kayamanan niya,
sa pangalan niya, sa kung sino siya sa publiko. Nakita niya ang babae sa ilalim. Ang babaeng mahilig sa amoy ng ulan sa tuyong lupa. Sa tahimik na ugong ng kuliglig. Ang simpleng saya ng isang pinagsaluhang hindi mayabang na pagkain. Para kay Kiko, si Amelia ay isang pagtuklas. Sa ilalim ng kanyang eleganteng anyo, natuklasan niya ang isang kaluluwang nakakagulat na mahina, mabait at naghahangad ng tunay na pagmamahal. Ang magkaibang mundo nila, na dating isang hindi masusugatang bangin, ay lumabo sa tahimik na tindi ng kanilang koneksyon. Pero, ang panganib ay laging kasama nila. Ang mapanuring mata ng mga katulong, ang tsismis ng kanyang mga kaibigan, ang posibleng pagkasira ng buhay nilang dalawa, ito ay mabigat sa hangin. Isang hapon, ang kanyang pinsan, isang babae na kilala sa kanyang matalas na dila at mas matalas na pagmamasid, ay biglang bumisita. Nang buksan ni Kiko ang pinto ng kotse para kay Amelia, nagkatitigan sila ng mas matagal ng bahagya. Isang tahimik na komunikasyon ang naganap sa pagitan nila. Ang tingin ng pinsan niya, matalas at may alam, ay tumagal kay Kiko ng bahagya. Naramdaman ni Amelia ang lamig ng takot na gumapang sa kanyang tiyan. Lalong lumakas ang takot. Kinakain siya. Ano ang mangyayari kung malamang sila? Ang kanyang reputasyon, ang kanyang posisyon sa lipunan, lahat ay guguho. At si Kiko, mawawalan siya ng trabaho, ng magandang pangalan, baka pati dignidad. Ang bigat ng kanyang ginto na dating pakiramdam niya ay proteksyon, ngayon ay parang mabigat na pasanib. Nakita niya ang mga kunot sa noo ni Kiko. Ang paraan ng pagdadala ng kanyang balikat na tila may mas mabigat na pasanib. Mahal siya nito, alam niya. Pero naintindihan din nito ang imposibleng kalikasan ng kanilang pag-ibig. Ang alon ng lipunan na lalamon sa kanilang dalawa. Isang mainit na gabi, pagkatapos ng isang mapanganib na pagkikita sa lihim na hardin. Natagpuan niya si Kiko na nakasandal sa gate. Madilim ang mukha. Senyora, simula nito na ang boses ay puno ng emosyon. Hindi na po ito tama. Ang mga salita nito ay parang kutsilyo sa puso niya. Pero alam niyang tama ito. Ang pag-ibig nila na isinilang sa lihim at nakaw na sandali ay hindi makakatagal sa matinding liwanag ng kanilang katotohanan. Masyado nang magkalayo ang kanilang mundo. Masyadong malala ang magiging resulta. Alam ko, Kiko. Pulong niya. Pumiyok ang kanyang boses. Alam ko. Ang pag-amin ay nanatili sa pagitan nila. Mabigat at nakakasakit ng puso. Nandoon sila. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi gaanong nakakapawi ng nagniningas na sakit sa kanilang dibdib. Walang malalaking pahayag. Walang matinding argumento. Tanging ang malinaw, hindi maikakailang katotohanan. Bumuo sila ng marupok na santuwaryo. Pero ang mundo sa labas ay unti-unting lumalapit. Ang huling biyahe nila ay patungo sa isang maliit, simpleng simbahan sa labas ng lungsod. Isang lugar kung saan minsan nagmumuni-muni si Amelia. Tahimik ang kotse. Puno ng hindi na ibuhos na luha ng pag-ibig na namamatay. Nang
Binuksan ni Kiko ang pinto para sa kanya sa huling pagkakataon. Lumingon siya. Puno ng luha ang mga mata. "Maraming salamat, Kiko," sabi niya. Halos hindi marinig ang kanyang boses. "Salamat sa lahat. Ito ay kulang. Isang bulong lang laban sa tindi ng damdamin sa kanyang puso." Tumango siya. Nagniningning din ang kanyang mga mata. "Salamat din po, Senyora Amelia." Ginamit ito ang buo niyang pangalan. Isang formalidad na nagpaalala ng katapusan ng kanilang desisyon. Nagkatitigan sila ng matagal. Isang mahaba at malalim na sandali. Isang tahimik na pangako. Isang tahimik na paalam. Pagkatapos, lumingon siya. Sumakay sa kotse at umalis. Iniwan niyang nakatayo si Kiko mag-isa sa lumalabong ilaw. Ang tunog ng makina ay dahang-dahang nawawala sa katahimikan. Lumipas ang mga taon. Si Amelia, ngayon ay balo. Na tinanggal na ang maraming inaasahan ng lipunan na pumipigil sa kanya dati. Inilaan niya ang buhay niya sa pagtulong sa kapwa. Ginagamit ang kanyang yaman para tunay na makatulong sa iba, lalo na sa mga kababaihan at batang nangangailangan. Ang kanyang mga mata, bagaman elegante pa rin, ay may mas malalim na pagdamay. Isang tahimik na lakas na nabuo mula sa sakit ng pag-ibig na nawala, pero hindi kailanman nakalimutan. Natuto siyang mabuhay na may alingaw-ngaw ni Kiko. Kung paano siya muling dinadala ng amoy ng ulan sa Mercedes na yon. Sa tahimik na presensya nito. Isang umuulan na hapon, habang binibisita ang isang proyekto sa komunidad sa probinsya na kanyang pinondohan, naipit ang kotse niya sa maputik na daan. Habang naghihintay siya ng tulong, isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa ulan. Isang lalaki na namumuno sa isang maliit na kooperatiba ng magsasaka. Mas matanda na siya. May uba na ang buhok. Pero ang mga mata niya ay hindi nagbago. "Kiko?" Tumingala siya at nagkatitigan sila sa kabila ng putikan. Walang gulat, kundi malalim, matinding pagkakaintindihan. Ngumiti siya, isang tunay, malayang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Senyora Amelia," sabi nito, na ang boses ay isang mahina at nakakapanatag na ugong pari. "Pwede po ba akong tumulong?" Hindi siya nagtanong kung kumusta siya o ano ang ginagawa niya. Basta nag-alok ng ito ng tulong, tulad ng dati. Habang nagtatrabaho si Kiko kasama ang mga tauhan nito para hilahin ang kanyang kotse, pinanood lang sila ni Amelia. Hindi na siya isang driver na naka-uniforme, kundi isang pinuno na iginagalang at nakaugat sa kanyang komunidad. Bumuo siya ng isang buhay, isang magandang buhay, isang buhay na sumasalamin sa tahimik na lakas na palagi niyang hinahangaan. Naghiwalay ang kanilang landas, pero ang hindi mabubura na marka ng kanilang lihim na pag-ibig ay nanatili. Hindi ito ang sumira sa kanila. Sa sarili nitong paraan, pinino sila nito. Tinuruan sila nito tungkol sa pagiging totoo, sa tapang at sa malalim. Nagpapabagong kapangyarihan ng koneksyon na lumalampas sa mga hangganan ng lipunan. Nang tuluyan ng makalaya ang kanyang kotse, nagkatitigan sila ni Kiko sa huling pagkakataon. Hindi
na kailangan ng mga salita. Tanging ang parehong kaalaman na ang inang pag-ibig, kahit hindi nagtagal, ay tunay na nanatili magpakailanman. Humuhubog sa kung sino tayo sa kaibuturan.